Tara, samahan nyo ako magturo. Ang tuturo ko pala dito sa video na to is the importance of dribbling on tight spaces and how to use screen. Marami kasi sa mga kaballers natin is naturuan lang sila mag-dribble through long spaces. Ang isang part na nakakalimutan is how to dribble on tight spaces. Most of the time kasi sa game, laging tight yung spaces or kailangan mo ng mabilis na reactions. That's why kailangan rin talagang matutunan na mag-dribble through tight spaces. Kailangan mo kasi to, lalo na pag napupunta ka sa traffic, pag nasa may paint area ka na, at the same time maraming mga panay sundot na mga players. Para i-practice yung pag-dribble mo sa tight spaces, kailangan yung cones is naka-place ng tight. Kung napapansin nyo mga kaballers, habang nagdidribble ako, yung feet ko galaw pa din ang galaw, pero puro baby steps lang. Kung sa una nahihirapan ka mag-dribble sa tight spaces or gigalaw yung paa mo, it's okay. Kasi nga nag-uumpisa ka pa lang, hindi mo naman kailangan na maging magaling agad. Pero dito sa kaso neto ni Luke ay talagang magaling na talaga siya or talagang marunong na talaga siya. Pero does that mean ba na hindi mo na ipapagawa sa kanya yung gantong drill? Hindi. I want to prepare him para pag yung opportunity dumating is alam niya kung paano gagawin or paano maka-escape sa scenario. Dito pala meron ako napansin kay Luke kasi yung hindi siya nagiging shifty dito. Hindi niya pinupunta yung weight niya dun sa right and left side niya. So napansin nyo, tignan nyo yung pinagkaibahan ngayon, mas maganda na yung movement. Ilan lang yon sa mga attention to detail na yung coach mo lang ang makakakita. After naman ng drill na to, ang pinagawa ko naman kay Luke is yung between the legs dribble. So mga kaballers, pansinin nyo ulit dito yung footwork ko, di ba? Talagang nag-iiba-iba. At the same time, nagbi-between split dribble ako. So yung between split dribble mga kaballers is a type of between the legs wherein gagalaw yung both feet mo at the same time. Ito siya mga kaballers para mas mapansin nyo ng mas maigi. Kung mapapansin nyo, nakita nyo yung dalawang yung between na yon, yung both foot at the same time na nag-hop. So that's what you call between split dribble. Ito pala mga kaballers, may isi-share pala ako sa inyo. Lagi nyo tatandaan na hindi kayo mapapagaling ng drill. Matutulungan lang kayo. Pero always remember, it's all about how you do the drill or yung intention mo kung paano gawin yung drill. Kasi marami, pag nagdi-drill, hindi naman sila nag-all out, no? Yung intentions nila, wala. That's why, kapag sa varsity team ng mga school, same drills lang naman sila, pero merong nagiging mas magaling, no? Pero same program lang. Bakit? Dahil nga yung sa intention kung paano mo gawin yung drill. Ang next ko naman ang paginawa kay Luke is how to set up a ball screen. Marami kasi sa mga kaballers natin na nagmamadali at hindi alam kung paano i-set up yung screen. Yung tipong hindi ka pa nga nakakaset ng screen, gumagalaw na. That's why laging kawawa yung screener, no? Hindi nagagamit ng maayos. That's why ang ginawa ko dito kay Luke, gusto ko sandalan niya muna ako bago siya gumalaw, no? Sa ganitong paraan mga kaballers is magkakaroon siya ng time to see his defender and yung screener. At the same time, pinaktis din namin dito yung shoot niya. Itong ginawa pala namin is mga counter movements, no? So ano naman yung gagawin niyang next pagka sumabay naman, lagi no? Tatandaan, huwag nyo kakalimutan yung mga counter movements kasi hindi naman lagi na yung pinractice natin ay yung mangyayari. That's why you need to be ready sa moment na pag hindi nila nagawa yung options nila, no? So yun lang mga kaballers.